6 na beses siyang ipinagbili. 6 na beses siyang tumakas. 6 na beses niyang hinanap ang daan pabalik. Isang kabayo na may paninindigan na tila may hinihintay. At sa gitna ng pagod at paghahanap, isang dalaga ang humawak sa kanya. At sa wakas, binanggit ang pangalang matagal niyang inaasam na marinig. And sa isang sulok ng Bukidnon, mayroong isang lumang rancho, isang lugar na puno ng alaala, ng tawa at ng mga pangarap na unti-unti nang tinatangay ng hangin. Ngayon, ang rancho ay nababalot ng katahimikan at kalungkutan. Pumanaw na ang may-ari nito, si Mang Ramon. Isang taong kilala sa kanyang pagmamahal sa lupa at sa mga alaga niyang hayop. Ang kanyang paglisan ay nag-iwan ng malaking utang, isang malawak na lupain na nanganganib mawala, at isang matandang kabayo. Isang kabayo na ang pangalan ay Himig. Si Himig ay hindi lang basta isang kabayo. Para kay Mang Ramon, siya ay isang kasama, isang kaibigan. Noong kabataan niya, si Himig ang pinakamalakas, pinakamabilis, at pinakamasunurin sa lahat. Ang kaniyang kintab na balahibo ay sumasayaw sa ilalim ng sikat ng araw. At ang bawat hakbang niya ay tila isang himig na nagbibigay buhay sa buong rancho. Sila ni Mang Ramon ay halos hindi mapaghiwalay. Magkasama silang nag-aararo sa bukid. Magkasama silang naglalakbay sa mga ilog. At magkasama silang nanonood sa paglubog ng araw. Si Himig ang anino ni Mang Ramon, ngunit ang lahat ay nagbago nang pumanaw ang matanda. Ang dating masiglang kabayo ay naging mailap, naging malungkot. Tila ba kasama ni Mang Ramon na inilibing ang kaniyang kaluluwa. Wala nang sino mang pinapahintulutang sumakay sa kanya. Wala siyang kinikilalang bagong amo. Ang tiwala niya sa tao ay tila naglaho na rin. Sa bawat pagsubok na siya'y ibenta para mabayaran ang utang, lagi siyang nakakahanap ng paraan para tumakas at bumalik sa rancho, sa lugar kung saan naroon ang mga alaala ng kanyang tunay na kaibigan. 6 na beses itong nangyari. 6 na beses siyang bumalik, tapat sa isang pangakong tanging siya lang ang nakakaalam. Isang araw, sa gitna ng alikabok at nakalimutang mga pangarap, isang sasakyan ang huminto sa harap ng rancho. Bumaba mula rito ang isang babae, ang nag-iisang anak ni Mang Ramon, si Maya. Matagal na siyang nawala. Lumaki siya sa syudad, malayo sa buhay probinsya, malayo sa kanyang ama. Sa puso niya may dala siyang bigat, isang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Pakiramdam niya, mas minahal pa ni Mang Ramon ang mga kabayo nito, lalo na si Himig, kaysa sa sarili niyang anak. Ang bawat sulat ng ama na nagkukwento tungkol sa rancho at kay Himig ay tila patalim na lalong nagpapalayo sa kanilang loob. Ngayon, napilitan siyang bumalik, hindi para magdalamhati, kundi para ayusin ang mga naiwan, para ibenta ang lahat, at para tuluyan ng talikuran ang nakaraang puno ng sakit. Habang nililibot niya ang rancho, nakita niya si Himig. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, payat at mukhang pagod na pagod. Ang dating makintab nitong balahibo ay kupas na. Ang mga mata nito ay malalim at malungkot. Inaasahan ni Maya na magiging mailap ito, natatakbo palayo tulad ng mga kwento sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, handa sa anumang gagawin ng kabayo. Ngunit si Himig ay hindi umatras, hindi rin naman ito lumapit. Nanatili lang itong nakatayo, nakatingin sa kanya. Tila sinusuri ang kanyang pagkatao, tila may hinahanap sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, lahat ng galit at sakit na naramdaman ni Maya ay tila natunaw. Sa harap niya ay hindi lang isang hayop, kundi isang buhay na alaala ng kanyang ama. Isang nilalang na kapareho niya, sugatan at nangungulila. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang noo ni Himig. Mainit ito at naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kabayo. Tumingin siya sa mga mata nito at sa isang iglap, hindi na kabayo ang nakita niya kundi ang refleksyon ng kanyang ama. Ang lahat ng masasayang araw, ang mga hindi nasabing salita, ang mga yakap na hindi na ibigay. At sa gitna ng katahimikan ng rancho, may isang salitang kumawala mula sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng pangungulila, puno ng pagsisisi, puno ng pagmamahal. Pabulong niyang sinabi, "Tatay?" At doon, sa ilalim ng puno ng akasya,
Bumagsak ang mga luhang matagal na niyang pinigilan. Umiyak siya para sa amang nawala, para sa mga taong nasayang, at para sa sarili niyang puso na ngayon lang muling natutong makaramdam. Sa pag-iyak ni Maya, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Marahan, idinikit ni Himig ang noo nito sa kanya. Isang kilos na pamilyar, isang kilos na puno ng lambing. Eksaktong tulad ng ginagawa ni Mang Ramon noon kapag malungkot siya, kapag kailangan niya ng karamay. Sa simpleng kilos na yon, naramdaman ni Maya ang yakap ng kanyang ama. Naintindihan niya na ang pagmamahal ni Mang Ramon ay hindi kailanman nawala. Nag-iba lang ito ng anyo. Naroon ito sa bawat sulok ng rancho, sa bawat ihip ng hangin. At higit sa lahat, naroon ito sa puso ng tapat na kabayong si Himig. Sa araw na iyon, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Maya. Hindi niya ipinagbili ang kabayo. Hindi niya iniwan ang lupa. Hindi niya tinalikuran ang mga alaala na natili siya. Dahil sa wakas, nahanap niya ang daan pauwi at doon, sa ransyong minsan niyang kinamuhian, sabay nilang hinarap ni Himig ang hinaharap. Sabay nilang inayos ang mga sugat na iniwan ng pagkawala. Ang rancho ay unti-unting muling nabuhay. Ang lupa ay muling tinamnan. At si Himig, sa wakas, ay may dahilan na para muling tumakbo ng may kagalakan. Dahil ang taong matagal niyang hinihintay ay bumalik na. Minsan, ang pagmamahal ay nagiiwan ng bakas na hindi kayang burahin ng panahon o ng distansya. Isang himig na laging nagpapaalala sa atin kung saan tayo tunay na kabilang. Ang tanong para sa iyo, ano ang bahagi ng nakaraan mo na hinihintay ka pang balikan? Ano ang himig na kailangan mong pakinggan muli? Salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para sa mas marami pang mga kwentong pumupukaw sa puso at isipan. Hanggang sa muli,